Patuloy na pinatitibay ng Basista National High School ang kahandaan ng mga mag-aaral sa harap ng mga sakuna sa pamamagitan ng regular na pagsasagawa ng earthquake drills at iba pang disaster preparedness activities. Ayon kay Marisol Frias, Teacher 3 ng paaralan, nagsagawa ng koordinasyon ng paaralan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Rural Health Unit ng Basista bago ang isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill upang matiyak ang maayos at ligtas na pagsasagawa ng aktibidad. Dahil sa limitadong espasyo at kasalukuyang academic schedule ng paaralan, senior high school students lamang ang isinama sa drill. Gayunman, ipinaliwanag ni Teacher Frias na kada quarter ay iba-ibang grupo ng mga mag-aaralang pinapalahok upang mabigyan ng pagkakataong matuto ang mas marami pang estudyante. Aniya, nakatutulong ang paulit-ulit na pagsasagawa ng earthquake drills upang maging pamilyar ang mga mag-aaral sa tamang pagtugon sa oras ng sakuna. Bukod sa mga quarterly drills, nagsasagawa rin agad ang paaralan ng pagsasanay kapag may naitatalang lindol sa Basista o sa ibang bahagi ng Pangasinan. Sinusundan din ito ng mga symposium upang higit na mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante tungkol sa disaster preparedness. Malaki rin ang naitutulong ng suporta ng MDRRMO, PNP, BFP at Rural Health Unit na regular na nagsasagawa ng inspeksyon sa paaralan. Kabilang dito ang pagsusuri sa mga pasilidad, kantin, electrical wirings at iba pang aspeto ng kaligtasan upang matiyak na handa ang paaralan sa anumang emerhensya. Binigyang diin din ng guro ang kahalagahan ng pagsiseryoso ng mga mag-aaral sa bawat drill. Aniya, ang mga pagsasanay na ito ang nagsisilbing gabay sa tamang pagkilos kapag dumating ang aktwal na lindol o iba pang sakuna, kaya mahalagang maisagawa ito ng may disiplina, alertness at presence of mind. Bukod sa earthquake preparedness, isinusulong din ng paaralan ang pagtuturo ng basic first aid sa mga mag-aaral upang magkaroon sila ng sapat na kaalaman sa pagtulong sa kanilang kapwa sakaling magkaroon ng emerhensya. Layunin ng paaralan na makabuo ang mga mag-aaral na hindi lamang handa para sa lindol, kundi mga sa iba pang kalamidad at aksidenteng maaaring mangyari sa komunidad. Kahapon po, bago po yung earthquake drill, nakipag-coordinate po kami sa MDRRMO Basista para po ma-inform po sila na magkakaroon po ng drill dito bukas sa school. And also po nakipag-coordinate din po sa PNP, BFP at Rural Health po ng Basista. Nagpunta din po sila dito para magtanong kung ilang participant ang isasama namin. Since nasa discussion block po kasi kami ng term 1, hindi po pwedeng lahat ng students. Tapos medyo maliit po yung space namin. Kaya ang ginawa po namin, senior high school lang po ang nag-participate. So every quarter, iba't ibang mga bata ang nagpa-participate namin. So far naman po, medyo natututo naman po yung mga bata kasi ilang beses na namin itong ginagawa. Hindi lang siya every quarter. Minsan pag may nangyayari pong earthquake dito sa Basista or dito sa Pangasinan, nagsasagawa kami agad ng earthquake drill. Tapos nagkakaroon din po kami ng symposium every after. Yes po. And also, very supportive po ang aming MDRRMO, si Ma'am Desherto. Meron pong sinasagaw inspection dito. Every school year, every quarter po, nagpupunta po dito ang MDRRMO. Nagpupunta rin po dito ang PNP at BFP, pati po Rural Health. Actually, kahapon po, after po ng NSED, nagpunta po dito ang inspection team para po i-check po yung mga sa kantin. Sa BFP naman po, nagpupunta sila dito para po i-check yung mga wirings namin. Sa engineer naman po, ang alam ko din po, nakikipag-coordinate din po ang mga admin po. Kasi medyo hindi na po ako doon sa ano. Pero admin po, nagpupunta po sila para makipag-coordinate. Paano po natin hinahandle po yung mga ganito? Ayun. Ako naman po, ang ginagawa namin, kasi kinakausap namin yung bawat teachers, bawat advisors ng mga bata or yung subject teachers at the time. Tapos gusto namin, ipaliwanag nila sa mga bata, bakit namin pinag-aaralan itong bakit kami nagkakaroon ng earthquake drill palagi at bakit parang masyadong sineseryoso. Kasi sabi namin sa kanila, kapag hindi natin sineryoso ito, kahit na practice lang,
Pagdating ng panahon, pag nagkaroon ng lindol, yung nervous system natin, kung ano yung pinapractice mo, yun yung gagawin lang niya. Sabi ko, so kapag hindi nyo siya ipapractice ng tama, ang initial reaction natin, kakabahan, magpapanik, iiyak. Sabi, tapos minsan nagiging harsh kami. Pag umiyak ka ba, sabi ko, maliligtas ka. Kapag lumilindol, iiyak ka dyan sa gilid, sino magliligtas sa'yo? Sabi, hindi pwedeng ganon, sabi namin sa kanila. Sabi namin, kapag lumilindol, dapat presence of mind. Ganon po. Kaya minsan, kahit tatawa tayo yung mga bata namin dito, naiintindihan po nila kami kung bakit namin paulit-ulit namin ginagawa ito. Ano po yung ganitong activities natin, mga drills for the ibang calamities? Syempre po, after earthquake, hindi lang siya earthquake eh. Pwede rin pong magkaroon ng sunog. Pwede rin pong magkaroon ng mga, pwede din pong may mga mahimatay, ganun. Kaya sabi namin, it's a coordinated activity events. Sabi namin, lagi magkasama yon. You have to help each other. Tulungan nyo yung isa't isa. Tulungan nyo ang LGU natin, tulungan nyo sa MDRRMO. Kasi sobrang, ang basista, ang dami nating schools. Sabi ko sa 13 lang, kahit 13 lang schools, pero maraming bata. Hindi kayo sabay-sabay mapupuntahan kung nagkaroon ng lindol dito or nagkaroon ng disaster. Sabi namin sa kanila. So dapat alam nyo kung paano mag-apply din ng first aid. Nagtuturo din po kami ng first aid dito sa mga bata. Tinuturuan din po namin sila kahit bawat rooms lang. Meron din po kaming mga pinaghahanda yung mga SSC namin. Gusto namin mag-aral po sila ng first aid. Dati po nagkaroon kami ng first aid dito para po doon. Para sa mga teachers, para sa mga estudyante. Yun po yung lagi namin ginagawa para maging handa sila. Siguro ang paalala ko lang sa mga estudyante, kapag may mga ganitong drills, dapat seryosohin natin. Dapat din lagi tayong alert, laging meron tayong presence of mind. Tapos dapat hindi natin ginagawang biro yung mga ganitong drill at hindi dapat tayo tumatawa-tawa habang nagkakaroon ng drill. Para sa programang Bombo Hanay Big Time Patrol numero 2, Bombo Jaira May Anka nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!